Ngayong araw mga tol, finally nasa harapan na natin itong bagong underbone ng Honda, ang Honda Winner X150. So totoo nga ang balita na talagang napakaangas ng motorsiklo na to sa personal. Kung ikukumpara natin to dun sa dati nilang underbone na Supra GTR 150 ay talagang mas bulky itong motorsiklo na to. Kumbaga ay talagang mas burusko yung dati nga ng Winner X150 na to. At talagang makikita natin dito yung pagka-sporty, pagka-aggressive ng looks niya. Kaya kung isa ka sa nagbabalak maglabas itong Honda Winner X150, nasa tamang video ka dahil laalamin natin o iisa-isayin natin yung bawat detalye ng motorsiklo na to para sa'yo. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So ito nga palang nasa harapan natin na variant ng Winner X150 ay yung ABS Racing na may color na Infinity Red. So combination to ng white, ng blue, red, and yung mags niya ay naka-color gold. At may mga touches din siya ng mga black color. So ito yung trademark color ng mga motorsiklo ng Honda. Sa makina nito ay gumagamit ito ng 149cc engine displacement, 4-stroke, 4 valves, double overhead cam liquid cooled PGM-FI na kaya mag-produce ng 15.4 horsepower at 9,000 RPM at max torque na 13.5 Nm at 7,000 RPM. At meron itong manual 6-speed transmission at yung pattern ng gear shifting ito mga tol ay 1 down 5 up. Speaking of transmission mga tol, equipped na ito ng assist and sleeper clutch para sa mas magandang gear shifting, lalo na sa mga downshift. Kumbaga ay mas smooth na yung gear shifting nito compare natin sa mga walang assist and sleeper clutch. At masasabi ko rin talagang sulit na to pang daily use kasi kaya nitong umabot o yung fuel consumption nito ay kayang umabot hanggang 52.3 kilometers per liter. At mula nga dito sa head cowling niya o dito sa cover ng handlebar, talagang makikita natin dito agad yung pagka-sharp looking design niya. Meron pa siyang mga design dito na parang honeycomb. Then yung pinaka-visor o yung maliit na visor dito ay transparent siya na smoke yung finish. And dito rin nakapwesto yung pinaka-busina niya. And sa magkabilang gilid na to ay siya yung matte finish yung color niya. Dito naman sa part na to mga tol, yung black part niya dito ay meron tayo ditong decals ng Honda. And yung texture ng plastic niya dito ay magaspang. And talagang meron pa siyang mga sharp design dito sa part na to. Dito naman sa mga gilid dito na meron pa siyang mga decals dito, tapos may nakasulat ditong Winner X. So yung color ng decals niya dito ay red and blue at yung part na to ay all white na siya. And para siyang may sungay dito so ito yung pinaka daytime running lights niya. At ito talaga yung isa sa nagustuhan ko meron siyang winglet. So talagang nakadagdag aesthetic ito dito sa front end niya. And talagang nakadagdag pa yan sa aerodynamics niya. At sa mismong headlamp niya mga tol, naka twin headlamp ito at LED na yung ginamit dito, ganun din dun sa daytime running lights. And sa turn signals naman mga tol, talagang compact din ng design. So dito siya nakapwesto. So talagang nakahulma siya dito sa side fairings niya. At dito sa part na to mga tol, katulad nung design ng Click 125 So parang naputol yung fairings niya dito So talagang na-appreciate ko yung design niya dito. Ang lakas ng dating. Dito naman sa side profile niya ay talagang napaka-stylish ng design ng fairings niya dito. So meron pa siyang butas dito So nakadagdag din yan talaga sa aerodynamics niya. And meron tayo ditong decals ng Honda, yung pinaka-feather. At naka-indicate dito yung liquid cooled DOHC and meron siyang dalawang X dito. So talagang hindi tinipid ni Honda yung mga graphic design niya dito sa side profile niya. Dito naman sa baba sa pinaka-belly pan niya, meron siyang decals dito ng Honda and meron siyang karang mga gills dito So nakadagdag din yan para dun sa aerodynamics. And dito sa gitna meron din siyang decals dito, and pagdating naman dito sa part na to meron pa rin siyang decals dito na white and blue, and meron siyang emblem dito ng Winner X na naka-emboss, kaya talagang napaka premium at lalong naging premium yung design niya dito. Ganun din dito sa kabila meron din siyang emblem ng Winner X na naka-emboss. And dito sa part na to sa rear end meron siyang decals dito ng Honda, and pagdating naman sa mga ilaw dito LED na rin yung ginamit dito sa tail light. So nakahiwalay yung turn signals niya dito pero LED na rin yung ginamit dyan. And meron din tayong reflector dito at yung ilaw para dun sa plaka. Pagdating naman dito sa front suspension niya mga tol, medyo mataba siya compare natin dun sa ibang front suspension ng mga underbone, and talagang napaka-stylish din nung pinaka-outer tube niya. Nagustuhan ko rin talaga yung front fender nito, ang lakas maka big bike nung datingan niya, and two-tone din yung color nito, black dun sa pinakalikod, and dito sa unahan yung body color niya na red, and meron siyang decals dito na ABS. So yun nga mga tol, equip na ito ng ABS, so anti-lock braking system, pero single channel lang siya dito lang sa front. So yun nga mga tol, naka disc brake tayo dito sa
sa front with single piston caliper. At talagang bagay na bagay yung gold mugs nito dun sa overall body color niya, no? And naganda rin ang design ng mugs nito. Pagdating naman dito sa front tire, may sukat tayo ditong 90/80 rim 17 and tubeless na rin to mga tol. Pagdating dito sa rear suspension niya, naka monoshock at talagang napaka-sporty ng datingan. And sa gulong naman nito, may sukat itong 120/70 rim 17 and tubeless tires na rin to. At kung mapapansin niyo mga tol, medyo malaki talaga yung ginamit din na swing arm dito. At talagang napaka-aesthetic din nung chain guard niya. And syempre dito sa brake sa likod, naka-pedal disc with single piston caliper. Pagdating naman sa mga pillion footrest niya mga tol, talagang napaka-premium. So parang same lang din to dun sa sa GTR 150 tsaka dun sa RS 150. So alloy dito sa tapakan ng OBR o ng back rider. Then dito naman sa tapakan mismo ng rider, goma yung ginamit syempre para mas kumapit. And ito yung itsura ng gear shifter niya. So talagang feel na feel mo dito yung pagka-sporty niya pag sinakyan mo to at nagamit mo to. Dito naman sa muffler niya o sa pinakatambucho niya, so para siyang yung muffler ng CBR 150. So medyo malaki talaga siya and meron siyang heat guard. So wala siyang ibang design and color, pure black lang siya. Dito naman sa cockpit niya o sa meter panel, talagang napaka-stylish ng design niya and meron pa siyang emblem dito ng Honda. And dun mismo sa pinaka-panel niya, naka fully digital meter panel. So talagang napaka-compact din yan. Diyan natin makikita yung speedometer, odometer, tachometer, fuel consumption o yung average fuel consumption, fuel gauge, and sa tingin ko mga tol, meron din itong battery voltage at yung trip meter niya. Sa mga switch naman dito sa handlebar dito sa kanan, meron tayo ditong electric push start and talagang premium din yung style ng kanyang handle grip. Dito naman sa kaliwa, dito yung high and low beam, yung busina niya at yung turn signals. Sa susian naman mga tol, syempre nakakiles na rin ito and sa tabi nito ay meron tong seat opener. So napaka-convenient, pipindutin lang natin, mag-open na yung upuan. And dito naman sa kaliwa meron siyang USB port dito, yung USB charging port. So talagang napaka-useful nito mga tol, lalo na sa mga delivery services. So hindi mo na kailangan magpakabit ng aftermarket na USB port. And lalo na kung maglo-long ride ka, talagang magagamit mo to para dun sa mga mobile gadget mo. And dito sa pinakabatok niya, meron pa rin talaga siyang parang mga gills dito na design. Dito naman sa upuan two-tone seat siya, no? So napaka-sporty rin ng design. Dito sa pinakaupuan ng rider meron siyang grip, pero dun sa upuan ng back rider, so plain lang siya, no? Then dito naman sa pillion grab bar natin, napaka-stylish din. So putol siya, no? Nakadagdag angas din dito sa rear design niya. And of course, yung fuel tank nito ay nandito sa ilalim ng upuan, tsaka yung location ng battery natin. So yung tangke nito ay may sukat na 4.5 liters. Pagdating naman sa sukat ng seat height nito mga tol, may sukat itong 795mm, then yung ground clearance niya ay 151mm. Then may timbang naman itong 122 kilograms. And pagdating nga sa SRP nitong Honda Winner X 150, so ang presyo nitong ABS Racing ay 131,900 pesos. So pwede magbago yung presyo nito, depende sa location o sa kasa na pupuntahan nyo. So yan mga tol, ang Honda Winner X 150 2024 model. Kung nagustuhan mo tong video na to at kung nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.